buhay. Marami tayong desires, marami tayong mga prayers, marami tayong mga gustong meet sa taong ito, gustong magkaroon, bagay, personal, pinansyal, material. Ay naniniwala ko lahat ng ito, mga kapatid, ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon, pagkakaloob nito. Amen. Yung ating Panginoon. Mamaya ay isama sa panalangin ng si Ma'am Sumera. Humingi siya ng prayer para sa laboratory ng kanyang anak. Maging maayos. Kung personal na mga pangailangan ay mayroon siyang request. Mamaya sama siya sa panalangin. So, kung natin mga kapatiran na hindi ang feeling ay isama sa panalangin sa mamaya sa service para simulang ating taon sa isang magandang panalangin. Amen. Sabi ng Biblia, mga kapatid, sa Book of Haggai, this is a prophecy concerning days. Amen. Sabi ng Biblia, the speaking the Lord of hosts, nagsalita, sinasabi ni Yahweh na maupo, sinasabi ng mga taong ito, hindi pa ito ang panahon para pumunta kami o para tayo ang tahanan ni Yahweh. Sabi ng mga tao, amen, ay hindi pa daw ito yung panahon para i-restore, para itayo yung tahanan ng ating Panginoon. Amen. At dumating ang salita ni Yahweh sa pamamagitan ng kamay ni Haggai, propeta ng ating Panginoon noong panahon na ito. Ito ba ang oras para kayo ay manirahan sa inyong mga sariling tahanan? Samantalang ang tahanan ito ay napabayaang wasak. So, meron siyang tinutukoy na tahanan na sinasabi ni Propeta Haggai, ito ba yung panahon na kailangan yung manirahan sa tahanan ng inyong binuo? Samantalang itong tahanan ito ay napabayaang wasak. Kaya ngayon ay sinasabi ni Yahweh na mga hukbo, isasaalang-alang ang inyong mga pamamaraan. Okay, consider your ways. Thus saith the Lord, sabi ng ating Panginoon, nagkasik kayo ng napakaraming binhi, ngunit kakaunti ang inyong aanihin. Paano nga naman sila aanin ng marami, samantalang kahit napakarami ng kanilang tinanim, napakarami ng kanilang binhing na ilagay, pero kung wala namang paghisintan ng binhi, para saan ang kanilang aanihin? Yes, amen. Amen. Sinasabi ng Biblia, kasi kayo ng napakaraming binhi, ngunit kakaunti ang inyong aanihin. Kumakain kayo, ngunit hindi nabubusog. Amen. Kain lang sila ng kain, hindi sila nabubusog. Umiinom kayo, ngunit nananatiling uhaw. Nagsuot kayo ng mga damit, ngunit hindi kayo naiinitan. At ang mga manggagawa ay kumikita lamang ng pera para ilagay ito sa isang sisidlan na puno ng butas. Ibig sabihin, yung lahat ng bagay na ginagawa nila ay parang walang kwenta. May nagsuot ng damit pero hindi naman naiinitan. Okay? Umiinom sila pero nanatili silang uhaw. Kumakain sila pero hindi sila nabubusog. Amen? Yung mga pera kanilang iniipon ay parang nailalagay lamang sa isang lalagyan na butas. Okay? Ibig sabihin, lahat ng kanilang ginagawa ay balang baliwala na lamang. Ito ang sinasabi ni Yahweh na mga hukbo, isaalang-alang ninyo ang inyong mga kapamaraanan. Sinasabi ng Scripture, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Umakyat kayo sa bundok, kumuha ng kahoy at itayo ninyo ang aking tahanan. Ano yung pinapatayo ng ating Panginoon? Ang tahanan mismo ng ating Panginoon. Kasi sinasabi niya rito, yung lahat ng bagay na meron kayo sa sanglibutan ito, lahat ng ito ay baliwala. Nagtayo kayo ng bahay, umiinom kayo, pero mauuhaw pa rin kayo. Pero sinasabi ni Yahweh, mga kapag siya ang inyong pinuntahan, dahil sabi ng Scripture, siya ang living or fountain of the living water. Pag siya inyong ininom, ibig sabihin ito yung klase ng tubig na hindi na kayo mauuhaw. Pero yung tubig na meron sa mundong ito, kahit anong inom nyo, mauuhaw at mauuhaw kayo. Sinasabi niya dito, mga kapatid. Amen. Umakyat kayo sa bundok at itayo ninyong aking tahanan. At kalulugdan ko ito at ako'y dulwalati, sabi ni Yahweh. Naghahanap kayo ng mga marami, ngunit basta ninyo kaunti ang inyong naiuwi. Maraming ganyan. Naghahangad ng kagitna, pero isang salop ang nawala. Amen. Hallelujah. Alright, sa tahanan sapagkat inihipan ko ito. Bakit?
Bakit ito pinapahintulot ng ating Panginoon? Di ba yung mga pagkakataon, o sasanan ang gawain, pero inilalaban sa ibang mga bagay. May sinasabi dito ng ating Panginoon, ito ang pahayag ni Yahweh, inihipan ko ito, ibig sabihin ng Diyos ang gumagawa ng paraan, siya naglalagay ng mga bagay, hinihipan ko ito, sabi niya, ito ang pahayag ni Yahweh ng mga po, dahil napabayaang wasak ang aking tahanan. Ang ganda ng tahanan ninyo, spiritually speaking, ang tahanan ng Diyos, yung ating katawan. Yes, amen. Sabi ng Biblia, you are the temple of the living God. O nga naman, ang ganda ng bihis natin tuwing Sunday. Amen, ang ganda ng ating panlabas sa inyo. Pero yung ating puso, yung deep inside, yung tahanan ng Diyos, yung ating mga puso ay wasak. Ano yung hatred, amen, yung inis, yung galit, yung yamon, amen, yung inggitan, hallelujah. Wasak ang pusong dapat sana ay tinatahanan ng ating Panginoon. Yes, amen. Sabi niya, hallelujah. Amen. Dahil dito, sabi niya dito, samantalang pinapaganda ng lahat ng tao ang kanilang sariling tahanan, dahil dito, pinagkakait ng kalangitan ng hangin, ng hamog sa inyo, at ipinagkakait ng lupa ang ani nito. So yun, ginagawa ng ating Panginoon. Nakikita niya, amen, napakaganda ng mga bagay na pinaghahanda natin para sa ating personal na buhay. Pero kadalasan, nalilimutan natin mas paigihit gawin yung tahanan ng Diyos na sa atin. Amen. Minsan, madalas pinaghahanda natin sa araw-araw. Amen. Kain tayo ng kayod. Amen. Nakakalimutan natin na kailangan din natin namang i-restore yung tahanan ng ating Panginoon. Hindi lang yung ating pang-personal na buhay, personal na kasuotan, personal na pagkatao, ang ating i-upgrade, yung ating i-rebuild. So, i-rebuild natin yung tahanan ng Diyos na nasa puso natin. Kasi sa Scripture, yung tahanan ng Diyos na wasak. Amen. Na nakalimutan na ng mga tao. Kasi sabi, kailangan ba natin gawin yun? Sabi ng mga tao sa propeta, kailangan nyo gawin na i-restore. Sabi ng ating propeta, umakit kayo sa bundok. Kasi kung hindi nyo ito gagawin, kahit anong bagay ang gawin nyo, lahat ng ito ay baliwala. Amen. So itong propesiyang ito, sa bayan ng Israel, mga kapatid, isang klase ng propesiya na parehas na propesiya para sa ating iglesia. Sa kanila, ito literal na ginawa na kailangan i-restore nila ang bahay ng Diyos, ang templo ng ating Panginoon. Pero sa ating spiritual speaking, kailangan ma-restore din natin ang tahanan ng ating Panginoon. Yung altar na nasira, hallelujah, anong altar ito? Yung altar kung saan tayo nagsiserve sa Diyos. Yung altar kung saan tayo nag-aalay sa Diyos. Yung altar kung saan tayo nananalangin sa Diyos, kailangan ito ma-restore sa buhay natin. Amen? Kailangan maibalik yung tamang pag-aalay natin sa ating Panginoon. Yung puso natin na pinag-aalay natin ng panalangin, ng papuri, ng dasal, ng pagsamba sa Diyos, kailangan ito i-restore. Kailangan yung altar na ito, hallelujah. Tayong iglesia, kailangan muling ma-restore ng ating Panginoon. Hallelujah. So the building of the last house, amen, naalala niyo ba yung Day of Pentecost? Yung klase ng feeling, hallelujah. Doon sa Day of Pentecost, nandun sila full of prayer, they are filled with the Holy Ghost, they are filled with the glory of God. Naalala niyo ba? Doon sa Pentecost, sa upper room, nandun sila, yung 120 na mga alagad ng ating Panginoon. Nandun sila sa upper room. Wala silang ginagawa kundi manalangin, kumanta, magpuri, mag-worship sa ating Panginoon. Then suddenly, sabi ng Biblia, ito yung kinalulog ng ating Panginoon kasi yung kanilang pananalangin, yung pagkapuspos sa kanila ng banal na Espiritu, hallelujah, ay dumating sa takdang panahon. Amen. Why? Sa panahon na sila ay naglilingkod at nag-aaral na kagaya nito. Amen. Hindi ng ating Panginoon. Sa klase ng experience, amen, hallelujah, nung sila ay napuspos sa banal na Espiritu. Amen. And that's the way, always come to fill with the glory of God. So ito daw ang dapat kailangan mangyayari sa atin. Ang lagi tayo mapuspos sa banal na Espiritu. Ang Christianity, tandaan nyo mga kapatid, is not all about the law and tradition. Ang pagiging Kristiyano, ang kakristyanismohan ay hindi tungkol sa batas at tradisyon na kaya lang tayo masasabing Kristiyano dahil tayo nagsisimba tuwing Sunday, tuwing Wednesday,
Amen. Hindi tayo tumutukoy sa tradisyon at kakabatas. It's not about the rituals of the church. Kailangan may isang opening, kailangan may testimonya, kailangan may awita, kailangan may Sunday service, kailangan may exhortation. It's not about the tradition and the rituals of the church. It's all about the relationship with the Lord. Amen. Hallelujah. Napakahalaga ito, mga kapatid. We come here, amen, for a religion. We are not come here for a religion. Hindi lang natin para sa isang religion. Tandaan niyo ito, mga kapatid. Hallelujah. Kung tayo magre-religion lang dito, abay, bumalik lang tayo sa kanya-kanyang church na gusto natin. Amen. Kung religion lang ang harap natin, pumunta lang tayo sa malaking timbahan. Amen. Ang marami mong lakas simbahan, ang gaganda, ang yayaman. Aircon pa tayo doon. Libre pa kain. Amen. Ito na lang tayo kung tayo magre-religion. Hallelujah. So the life of Christ descend upon the individual doon sa upper room. Yung buhay mismo ng ating Panginoon, nag-descend ito sa bawat individual at ito ay nagbukas sa kanila ng pagbabago. Nagbago ang kanilang pag-iisip, nagbago ang kanilang pananaw, nagbago yung laman ng puso nila, nagbago yung desire ng kanilang puso, pati yung kanilang, kung paano sila mag-isip, nagbago din. Pagdating ko sa apelo, pagdating ng banal na spirito, pinuspos sila ng banal na spirito, yung dating mga takot na mga Kristiyano, amen, naging matapang sila, at sinilantarang naghayag at nangaral ang salita ng ating Panginoon. Amen. What's that? Upper room experience. Ibig sabihin, kailangan dumating tayo sa puntong maranasan natin na tayo ay kailangan mapuspos ng banal na spirito para tayo maging matapang na ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay. He can take over our life, our memory, our past. He fills our conscience. Amen. So, paglingkod sa Diyos is not about job and salary. Lalo ito ang paglingkod sa Diyos ay hindi tumutukoy sa trabaho o sa salary meron tayo. Ang mga ganyan na nakatuwiran. Amen. Mas maganda pa pala, hindi ako naglilingkod kasi pagpapalain ako. Pinagpapala sila na hindi naglilingkod. It's not about jobs and salary you have. Sabi niya dito, mga kapatid sa kanyang preaching, na faith without work is dead. The only way that you'll ever be able to obtain anything from God is by faith. So napakalaki ng mali ng katwiran ng iba, no? Na kapag ka sila hindi naglingkod, labuti pa yung hindi naglilingkod pinagpapala. Sila sabi ng propeta ating Panginoon, the only way, may isa lamang paraan na makukuha mo, ma-obtain mo ang mga bagay mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ng job, hindi ng salary, it is by faith. Amen. The only way that you can be able to obtain anything, financial, spiritual, lahat ng bagay na gusto mong makamit mula sa ating Panginoon, trabaho, makakamit mo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Amen. You all understand that. Sabi niya, for whom Christian armor is faith, love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, gentleness, patience, and all the unseen na mga bagay. And we are Christian. We do not look at that what we see. We look at what we believe. Yun ang pananampalataya. Kaya tayo nagmamahal. Kaya natin magpatawad, magtiis, magpakumbaba, maging maamo, mapagpasensya, at gumawa ng mga mabuti. Ito yung mga bagay na hindi nakikita ng literal na mata. Amen. Ito yung mga unseen works na ginagawa mo na hindi mo kailangan ipakita sa pagitan ng mga mata. Sabi siya sa scripture, faith without works is dead. Okay? Hindi lang ito, mga kapatid. Sabi niya, we must believe Him. As we believe, we must act on our confession. We must act on our confession. Okay? Kung ang confession mo, pride ka, dapat ganyan ka kumilos. Okay? Kung ang confession mo, mararapture ka, dapat yan ang confession mo. Can you say amen? Pag sinabi mo, nanampalataya ka, meron kang pananampalataya na ikaw ay ligtas, at ikaw ay saved, at ikaw ay bride, hindi mo kakatwiran ni Kristiyano kung bride naman ako pagdating ng panahon, sa dulo ng panahon, aba,
say amen? Amen. Kung ano daw yung confession mo, kung ano yung gusto mo, kung ano yung panalangin mo sa Panginoon, dapat ganyan ka din kumilos. Amen. Hallelujah. Sabi niya, we must believe in Him, and as we believe, we must act on our confession. Kung tayo naniniwala sa Kanya, at kung ikaw naniniwala, kikilos ka ng ayon sa iyong ninanais, o ayon sa iyong confession. We can say it's conscientiously unless we really believe it. Hindi ito mangyayari hanggang hindi mo ito pinaniniwalaan. And then, if we really believe it, then we can say it with all our hearts and know that God answers our prayer. Sinugon ba ng Diyos ang panalangin natin? Yes. Tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Amen. Hallelujah. And give us the desire of our hearts. Anong ibibigay ng ating Panginoon? Ang desire ng puso natin. Kailan niya ito ibibigay? Paano niya ito ibibigay? Depende ito sa kung ano ang iyong desire sa ating Panginoon. Amen. Act on your confession. Purihin ang ating Panginoon. Sabi niya rito, mga kapatid, that's two quotation. It is your personal, but today, sabi niya, we are doing things not discerning any of the Word of God. Yung mga bagay na sa tayo ginagawa. Amen. Dapat nadi-discern natin kung ano yung sinasabi ng salita natin. Amen. Amen. Today, we are doing things, dapat na gumagawa tayo ng mga bagay, not discerning any of the Word of God. We should have a discernment on everything that we do. Dapat daw ay nadi-discern mo yung mga bagay, lahat ng bagay na ginagawa mo. Amen. Dapat nadi-discern mo yan. Pag alam mong mali, nadi-discern mo dapat. Amen. Pag alam mong tama, nadi-discern mo din. Okay? We are doing things not discerning any of the Word of God. We should have a discernment on everything that we do. It ought to be measured by the Word of God. Amen. Today, sabi niya, people has changed quite a bit. Ang mga tao, mabilis magbago yan eh. Pagka nakakita ng magagandang bagay, nagbabago agad ng kanyang pananaw. Pag nakakita ng kakaiba, nagbabago ang pananaw. Konting magutom, nagbabago ang pananaw. Konting kapusin, nag-iiba ang pag-iisip. Ang mga tao doon sa panahon natin, people today has changed quite a bit, and they sometimes put more reliability on what the church says than what the word says. Minsan nagre-relay sila kung ano yung sinasabi ng church, o ano yung sinasabi ng ibang tao, ano yung sinasabi ng mga kaibigan. Nalilimutan nila kung ano sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Nagre-relay sila, hallelujah, sa kung ano sinasabi ng iba, hindi sila nagre-rely sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon. They believe then that the church has better things or better rights to discern our taste than what the Word of God has. Minsan yung panlasa natin nakakaano yan eh. Ginamit natin yung ating sariling panlasa sa mga bagay. Yung ating sariling paningin sa mga circumstances sa buhay. Nagbabago yung ating mga pananaw. Pag nakita mo na parang hindi maganda, pag nakita mo na, pag narinig mo na parang may mga negative thoughts, minsan nagbabago ang pananaw ng mga tao. Naalala niyo mga bayan ng Israel, nung marinig nila yung sinasabi ng 10 tiktik, na negative thoughts about promised land, na ba nagbago ang pananaw nila? Ayaw na nilang pumasok sa promised land. Baka daw sila yung matay lahat doon. Gusto nila bumalik sa Egypt. Amen? Nung makita nila sila yung nagugutom, nakaralan sila ng gutom, abay, gusto nila bumalik sa Egypt at gusto nila magpaalipin na lang ito, kumakain sila naman doon, sabi nila. Okay? Pag idinipende natin ang ating pananampalataya sa mga bagay na ating nakikita, ating naririnig, amen, ating namamasdan, nasasaksiyan, amen, hindi tayo makakamupon. Sabi ng ating Panginoon, magdepende tayo sa salita ng ating Panginoon. Lord. Amen. Sabi niya rito, mga kapatid, many people will believe it because they think the church knows more about the Holy Spirit
wrote the word. At minsan daw, mga tao, nagre-relay na sila sa church. Ito ang sinasabi ng church namin. Ito ang sabi ni pastor. Ito ang sabi ng deacons. Ito ang sabi ng elders. Ito ang sinasabi ng head church namin. Ito ang sinasabi ni reverend ganito. Okay? Pag nag-rely tayo sa sinasabi ng tao, then the Holy Spirit that wrote the word, therefore we are not capable of discerning the things of God. Amen. Hindi tayo capable para ma-discern yung mga bagay ng ating Panginoon. It's your personal relationship to God. Sabi niya mga kapatid, Christians, you must have a personal relationship to God. Kristyano, kayo mga Kristyano, dapat daw kayo may personal na relationship sa Diyos. Pag sinabi ba personal, yung sa iba sa akin, hindi. Personal mo yun. Meron tayo mga personal na bagay. Yung mga personal na bagay sa'yo yun. Hindi yung pwedeng angkinin ng iba. Kasi personal mo yun eh. Di ba minsan pagka nung tayo nung araw, si mga gumagawa pa nung araw tayo, pag binili tayo ng nanay natin ng notebook, nilalagay natin sa harapan ng sa first page ng ating notebook. Personal property of Ferdinand Cruz. Lalagyan ko yan. Hindi mo may nag-aaral. High school. Pag bukod ng classmate ko, nakita yung personal pangalan ko, hindi nabalik niya sa akin. Kasi personal property ko yan eh. Okay? Pero din daw, it's your personal relationship to God. Kahit daw ang relasyon mo sa Diyos, personal yan. Hindi mo pwede iasa kay pastor ang iyong relationship sa Diyos. Malapit ako sa Diyos kasi malakas si pastor sa Panginoon. Amen. Pastor, pag-pray mo ako kasi malakas ka sa Diyos. No, it's your personal relationship to God. It's not your pastor or it's not anyone else in the church. It's your personal relationship sa Diyos. Amen. Hallelujah. Yung sinasabi yung salvation is individual. Yung salvation ito individual. Meaning sa ating Panginoon. Amen. Pag nakipag-usap ako sa Diyos, ako lang yung nakipag-usap sa Diyos. Amen. Meron tayong kanya-kanyang dinig sa ating Panginoon. Meron tayong kanya-kanyang request. Meron tayong kanya-kanyang hiling. Ang Diyos may kanya-kanyang parang ng pagtugon sa atin. Amen. Hindi tayo pare-pare sa pagtugon ng ating Panginoon. Isa lang ang Panginoon, tumutugon na mas mabilis sa Kanya. Sa kabila, mas matagal ang dating ng Kanyang tugon. Personal dealing mo sa ating Panginoon. Parang ang relationship, it's your personal relationship to God. Christian, sabi niya, you must have a personal relationship to God. Pag sinabing we must have, aba kailangan. Pag sinabi yung word na must, kailangan ito. You must have a personal relationship to God. In order to be a son of God, you must become a relation. You must become relation to God. He must be your father in order for you to be a son. O nga naman. Kailangan anak ka para maging ama mo siya. Yeah. And only son and daughters are saved. Not the members of the church, hindi pinag-usapan dito yung members of church, and this country is a member of church. Ito kailangan may anak na babae at lalaki ng Diyos. It's not about the member of the church, but sons and daughters. There's only one thing that will produce that. May isa lang bagay na pwede makagawa nito. That's the new birth. At tayo ipanganak mismo saan? Sa kaharian ng ating Panginoon. Okay? The new birth is the only thing that will produce a relationship with God. Kailangan tayo bautismuhan muli. Amen. Sa pangalan ng ating Panginoon. Sabi niya, the new birth ay sila na muli. Amen. It will produce a relationship with God. That's good. Sabi niya, here's the reason. God has a time, and just daw ay may sariling oras, meron siyang takdang oras, and the reason for that time, may dahilan siya sa pagkatakda ng oras sa ito. To fulfill all His words. God knows, alam ng Diyos exactly what He is going to do. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Amen. Hindi natin pwedeng pangunahan ng ating Panginoon sa gusto natin mangyari. Kasi ang Diyos, meron siyang sariling panahon, meron siyang sariling oras kung kailan niya gagawin ang bawat bagay. God has a time. What He is going to do, we just have to receive it as He gives it to us. Anong gagawin? Kailangan natin hintayin, tanggapin, kung ilan ang pagkakalabit ng ating Panginoon.
Bisa yung pagkakataon, ang prayer natin, napakatagal din Lord. Tagal ko na pinapray sa ito ah. Ba't ang tagal? Lord, ang tagal namin nagpapray ng church. Bakit hanggang ngayon wala kami church? Amen? Sabi nga ni Brother Abner nung nakaraan, narinig niya yung testimony ni Pastor Well, napakatagal na panahon. Umabot na ng 200 ang mga church na connect sa kanila bago sila magkaroon ng sariling church. Gano'ng katagal na panahon ang kanilang ginamit sa ministry para magkaroon sila ng sariling church. Okay, ganun din, ang Panginoon tumutugon siya sa ng oras, hanggang panahon kung kailan niya ito bibigay. Yes, Lord. Depende yan sa kung ano ang ating action do sa ating mga pinapalalangin sa ating Panginoon. Amen. We have just to receive it as He gives it to us. But He knows, and there's nothing going to go wrong with that. He has a plan to do. Meron siyang plano sa bawat bagay. It all has to come about. There has to be sometimes rugged, minsan ay mahirap. Amen. Nagpasalimuot ang mga bagay to only bring out the real, true nature of the objects. Amen. Isa na mahirap, may mga pagdamit tayo natin matagal pagkaroon ng ating Panginoon. Kailangan lang pala i-test yung ating Panginoon. Para lumitaw yung tunay na kulay o tunay na nature ng isang bagay. Iba yung ginto, ganyan yan. Kailangan dumaan sa apoy, pukpukin, pukpukin ulit, isalang sa apoy ulit, pukpukin na naman hanggang sa matanggal kung ikaw yung real object. Pag nakita mo ng kumikinang, hindi pa yun ang palatandaan. Pag nakita mo at nasalamin mo na yung mukha mo sa tuong sa ginto, ibig sabihin yun na ang real object. Yun na yun. Hindi mo nakita mo ng kulay dilaw na okay na. Sabi ng mga magiginto, ang totoong ginto daw, ang nagiginto, kapag pinupupok niya yung ginto, kailangan makita niya na yung mukha niya doon sa ginto. Pag nakita niya na yung mukha niya doon sa ginto na kanya pinigipit, yun na ang purong ginto. Amen. Sabihin yung rugged times, yung hard times, yung mga bagay na magbigat at mahirap na dumagating sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ang nagplano ng lahat. Yes, Lord. Mga pagkakamasakit, ang hirap, minsan ang kalapit okay na, at smooth na lahat ng bagay, pero minsan darating sa buhay natin ang parang, Lord, kala ko smooth na ito, pero bakit ganito? Ang ito mangyayari. So, ang Diyos pinapadaan tayo sa mga ganang bagay para mailitaw natin sa scripture to bring out the real, true nature of the object. Ang nagiging sa inyo lahat.